Ayon po sa isa sa mga idolo natin na nasa social media, ito pong si Attorney Jesus Falses, ang sabi niya, "This is the most viral fake news launched by the Dutertes yet." Sanay na sanay itong mga nasa paligid ni Digong magpakalat ng kasinungalingan. Totoo yan, mga fake news peddler yung mga yan. Malalakas ng loob, no? Sa puntong yan, para sa akin ito po yung napakalaking panggagago sa mga kababayan natin. Alam kasi nila na madaling mauto ang marami sa mga kababayan natin. At pag naniwala na yung mga yan, mahirap na pong ibalik sa normal na kaisipan. Kaya yan po ang nangyari. So ito po ang pinakamalaking fake news daw ngayon. Ang sabi naman itong mga diehard, the greatest robbery ever caught on camera. Dahil nga doon sa mga blanco daw. Ito ay tungkol sa budget or GAA for 2025. Ano sabi ni PBBM? Sinungaling si Duterte dahil alam niya bilang dating presidente rin na hindi pwedeng magkaroon ng blanco. Kasi ang iniisip na itong mga diehard, yun, parang kuno ay blank check at sila na lang ang mag-fill up, maglalagay ng kung anong halaga na gusto nila. Yan. The most viral fake news. Ika nga. Pero, fake news ibig sabihin, dapat bang managot? May pananagutan ba sa batas natin itong mga ito kasama si Digong? I mean yung mga DDS vlogger, meron ba silang dapat panagutan sa batas? Kasi sabi dito, dapat daw kasuhan na itong mga vlogger na ito, kasama na rin syempre si Duterte. Saan ba ito manggagaling? Tingnan natin. So, fake news, kailangan may parusa. Ilan ba ang like na itong isang post na ito, na itong isang DDS? Abay 200,000 likes and over 150,000 shares. Ay talaga maraming napaniwala. Ano ho? The allegations initially sounded credible, but also believable. The DDS and Duterte are banking on the Marcoses being known to be corrupt. Yun ang problema eh. So talagang madaling mapaniwala sa puntong ito ang mga kababayan natin. How ironic nga daw na itong mga Marcos ay naging beneficiary ng and instigators of fake news then, katulad ng mga historical revisionism, ngayon sila naman ang biktima. Okay? Unless they usually or actually do something about it. So meron palang pananagutan ayon sa batas. Dapat managot yung mga taong nagpapakalat ng ganito kalalang fake news, lalo na po kung ang involved dito ay ang buong sambayanan. Kasi talagang naalarma ang mga kababayan natin dito. May naniwala syempre at merong hindi agad-agad naniwala. Merong dahil lang galing sa mga Duterte, alam na nila na fake news. Dahil totoo naman na sa 10 nga daw na sinabi ng mga diehard na yan, ay 11 ang hindi ka panipaniwala. Ayan. DDS blogger June Abines and ex-President Duterte should be prosecuted for fake news under the revised penal codes section on false publications and or false utterances. Pwede. Meron pala talagang kaparusahan. Ito na ayon sa batas. False publications. Ay parami ng parami. Ito kasi daw yung isang paraan para kahit papano ay makalimutan naman ng taong bayan yung issue kay Sara Duterte. Ang gawa naman ng kasinungalingan daw ang nasa Malacanang at ipakalat yung ganito kalalang fake news. Good luck.